tunsoy. Ito namang isa ay Korean fusion rice cake cheese. Yung fish balls. Nakakatikim na sila ng tinapang tawilis. Etong kikiam. Ang first tomato na na-harvest namin. Isa lang. Tignan nyo naman yan. O, at lumabas tayo at namili sa Asian store at i-haul na natin ang ating mga napamili. Sabi ng mga bata, ooh! So, i-haul natin. Ito, mangga. Yes, sabi ni Lance. Favorite kasi ni Lance tsaka ni Lincoln ang mangga. What's this? This looks good. Yeah, Graham. Hansel. Sky Flakes. I'm not sure why. Mr. Gulaman. Ito ay sotanghon, saging. Oh, this one is the one from Walmart. Nagpunta rin pala kami ng Walmart. Tapos, ito ube. Tapos, portobello mushroom. At bihon. I-haul ko rin yung binili ni Mushi. Excuse me. Ito sa Asian grocery store din to. Sauteed shrimp. I-haul ko rin yung binili ni Mushi. At saka ng mga bata ngayon sa Walmart. Kasi na nagpunta ng Walmart, nasa kotse lang ako kasama si Cookie. Sa Asian grocery store naman kasi mabilis lang kami ni Mushi. Kaya nandun lang yung mga bata sa kotse. Tsaka si Cookie. Kasi hindi nga pwedeng iwanan si Cookie. Tapos, nung tapos na kami ni Mushi, bumalik naman kami. Silang tatlo naman lumabas para bumili ng tawag dito, bubble tea. So, ketchup sa Walmart. Tapos, etong Kikkoman katsu sauce. Arby's. Ito, try nyo. Masarap to. Harry Potter butterbeer. Napakasarap niya. Kikkoman orange sauce. So, kung meron kayong mga chicken nuggets, mga chicken na luto na, intas na prito nyo, ilagyan nyo lang nito, napakasarap. Para na siyang nanggaling, para sa akin, sa Chinese restaurant. Tapos yan, dalawa pala binili ni Mushi. Saglit. So, tuwang-tuwa ako ngayon kasi bagong product ang lumabas at nakita namin. Sa tinagal-tagal ng Asian grocery store namin dito, hindi ko pa pinapanganak yung mga anak ko. Now lang sila talaga nagkaroon nito. Sobrang grabing tuwang-tuwa ako. Anyways, eto yon, tunsoy. Dried salted. Ayan o. Herring. Tunsoy. Yan. Tuyo. Sobrang grabing tuwang-tuwa ako. Kasi kung bumabiyahe pa kami ng mahigit 1 hour para bumunta dun sa isang Asian grocery store. Alam niyo naman, nasabi ko na ang 1 oras dito napakalayo, di ba? Para lang makabili nito. At hindi lang yan. Meron pa. Ito, kainin namin. Bago lang din siya. Tuwang-tuwa din kami. Oh, thank you, Mushi. Can you put this in the fridge, please? Sobrang tuwang-tuwa talaga kami ni Mushi nang nakita namin to. Kasi mahilig kami sa mga Korean products, di ba? Ito, ano yan? 2 for $7. Yung isa, itong isa ay Korean fusion rice cake sweet potato. Ito namang isa ay Korean fusion rice cake cheese. Diba? Ito galing to sa Walmart. Tapos, saging na saba. Tapos, bumili ako ng first time calamari para makatikim yung mga bata. Kasi, gusto kong makatikim sila ng adobong puset. Hindi pa sila nakakatikim nun. Tapos, eto nga, mahilig kami sa Korean products, diba? Eto sa Walmart din pang bagel bites. Tapos, bumili kami ng shrimp na malalaki kasi paborito talaga siya ng mga anak ko. Pagkatapos, first time na product lang din dito sa amin, sa Asian store namin, tong fish balls. Sobrang grabing tuwang-tuwa ako to the highest maximum leveling. May sauce pa. Hindi ko maipaliwanag sa inyo. Sa mga OFW, I'm sure alam nila ang nararamdaman ko. Pag nakakita kayo ng ganito, ay matutuwa talaga kayo to the maximum leveling. Pagkatapos, eto rin sa Asian store namin, first time magkaroon ng tinapa.
Grabe. Sobra. At galing rin sa Walmart ang pizza. Ayan. Ayan. Red Baron. So, ayan. I know, right? So, ayan. Sobrang grabing pagkatuwang-tuwa ko kasi favorite ng mga anak ko ang shrimp. At makakatikim na sila ng calamari. Tapos, eto, kasi mahilig din sa isda ang mga anak ko. Makakatikim na sila ng tinapang tawilis. Dahil first time kong nakita to. Matitikman na rin nila ang fishball. Although natikman nila, no, kaso ang tagal na namin, wala nang umuwi kami sa Pinas. Tapos eto, alam nyo ba, mula nang natutong kumain ng tuyo ang mga anak ko, Diyos ko, tuwing magluluto ako, minsan nire-request pa nila yan. So, ayan. Ay, eto ba, nasabi ko ba to? Eto, jackfruit, panggata. At sobrang grabing tuwa ko rin first time sa Asian store namin. Etong kikiam, grabe. So, pag niluto ko to, ay ipakita ko sa inyo. At ayan ang ating mga napamili. At eto ang baby. Baby. Baby, baby. Baby, baby. Buhay po yan. Huwag kayo mag-alala. Humihinga. Ganun talaga siya. Kung nasaan ang aksyon, gusto niya rin katabi kami. So, magkakatabi kami. Katabi ko yung mga anak ko. Tahimik lang. At ayan ang ating grocery haul. Lance, you look like you're taller than me. Come here, Lance. Yeah. You're taller than me. Alam niyo ba, si Lance ay mahilig talaga sa pansit. Sobrang hilig niya sa pansit. Ilagay na natin to sa freezer. Tara na! Ito yung mga na-harvest natin sa backyard. Ito parang 2-3 days ago na-harvest ni Lance. Ilalaga ko lang siya. Beans at saka yung ganitong sili. Ang daming sili. Ang dami nating na-harvest na sili. Tapos ngayong oras na to, ito naman yung na-harvest ni Lincoln. Ang dami ding na-harvest ni Lincoln na sili. Sabi ng mga bata, very first tomato harvest for the year. Ito yung first tomato na na-harvest namin. Isa lang. Cherry. Natatawa ako. Tuwan-tuwa na kasi yung mga bata. Di ba maganda talaga magtanim. Tawag dito, kung hindi lang sana papakita ko sa inyo na video ko sana, kaso nag-umpisa ng nag-ulan. Ito pala yan, nagpiprito ako ng isda. Sobrang natatakot nga ako kasi baka tumalsik anytime. At ito yung sushi rice kasi wala na tayong regular rice. Kaya sushi rice na ang ating niluluto. Saglit. Pakita ko sa inyo ang pakita ko sa inyo yung sitwasyon sa backyard. Ayan, umuulan. 'Di ba? So nakapag tawag dito na vlog ko sana, kaso yan nga, umuulan. Tapos nakapagtanim din ako ng 4 na paso na beans. Ang dami naming ginawa sa backyard. Kaso papatak-patak yung ulan, nagtulong-tulong kami. Si Mushi, ini-scrub niya yung swimming pool. Yung 2 bata, nag-harvest sila ng beans at saka ng sili. Pagkatapos, tinulungan din ako ni Mushi na maglagay ng lupa dun sa paso para nga sa beans. Kasi, pag nagtatanim ako ng beans, every 2 weeks or 3 weeks, nagtatanim ako ng succession planting na tinatawag. So, kapag tapos na mamunga yung ibang puno ng beans, o may kasunod na bubunga uli. Tulad na niya nakikita niyang nakasabit, siya naman namumulaklak na siya. Tignan niyo yung tawag dito, hollyhock. Sobrang taas niya na, no? Napakataas niya na. Tapos, ang ganda nung tawag dito, echinacea. Tignan niyo naman to. Rose of Sharon. Namumulaklak na talaga yung Rose of Sharon. Dito naman, namumulaklak din to. Bigay to ng, tawag dito, teacher helper ng mga bata. Nung kindergarten sila, naging friendship kami. So, mula dito sa kitchen ko, napakaganda niya kasi makikita mo lahat
Makikita mo lahat. So, tapos na yung daylily. Tapos na siya. Pwede ko na siyang gupitin. Tapos, kitang-kita ko lahat kahit saan ako tumungo. Tignan nyo. Usod ko tong kortina. Tignan nyo naman yan. O, diba? Tapos, kapag nasa sala ka naman, makikita mo to lahat. Kasi napakalaki ng bintana eh. Ang bintana, masyadong mataas yung bintana. Malaki. Pag tumabi ako sa bintana, kasi ano ko ng tuhod ko. Kaya kitang-kita mula sa bintana ko yung kabuuan ng garden. Tapos pag nasa sofa ako dun sa kabila, makikita ko pa rin siya. Balik ulit tayo sa pag-recording. Kasi itong cellphone ko may problema. Kapag ka sino-zoom, nawawala siya. So, ayan. Tulad nga ng aking nabanggit ay umuulan. At kapag nandito ka lang sa may sala, sa buong part ng bahay dito sa main floor, kada ikot mo sa dulo ng couch, dito sa kusina, lahat ng angle ng, tawag dito, ng backyard, makikita mo talaga. Kasi napakalaki ng backyard door. Ayan. Napakalaki ng ayan. Ang laki ng backyard door, diba? Tapos, matataas yung mga bintana, malalaki. Kaya marami ka talagang tapos, pag lumapit pa tayo dito, ayan, kung nakaupo ka naman sa couch, eto naman yung matataas naman ng mga halaman ang makikita mo. Isusum ko ulit, sana wag siyang masira. So, ayan ang Rose of Sharon. Napakataas niya, diba? So, pansinin nyo, ayan yung fence. Mataas na mataas pa siya sa fence. Kaya talaga kahit nakaupo ka lang sa couch, makikita mo yung mga bulaklak. So, yung Rose of Sharon, may dalawang uri ako. Isa yung baby pink at saka isang white. Yung white, hindi pa siya namumulaklak. Yung katabi niya, hydrangea, sobrang taas din siya. Hindi pa rin siya namumulaklak. So, pag namulaklak na silang lahat, ibig sabihin talagang end na ng summer. Kasi itong mga halaman na to ay end na siya ng summer na namumulaklak. At andito naman tayo sa dulong couch. So, pag nandito ka naman sa dulong couch, ang makikita mo naman yung echinacea. Tapos makikita mo yung napakataas na Rose of Sharon. Madaming Rose of Sharon. Dati yung part ng fence na yan ay punong-puno ng Rose of Sharon. Kasi nagkaroon sila ng disease na rust na ano talaga ako nabunutin. Napuwersa ako, nabunutin silang lahat last year. Yung etong mga tumubo na to, yung isa main tree siya, yung isa naman sa pamamagitan ng tawag dito seed. So ayan, may view ka pa rin na konti.